Noong dekada 1960 no, sa liblib na baryo ng Donias Capiz, may mga gabi raw na hindi tumitila ang iyak ng mga sanggol at may mga matang pula na nakasilip sa gitna ng kaniliman. Doon nagsimula ang alamat ni Apo Baldomero. Tahimik ang baryo tuwing dapit hapon, ngunit pagsapit ng alas 12 ng gabi may mga kumakaluskos sa bubong. May gumagapang sigaw nila, isang gabi natagpuan si Mang Isko na wala ng buhay. Dumating si Apo Baldomero, matangkad, payat at may dalang krus na kahoy. Hindi tao ang kalaban ninyo, bulong niya. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Sa puno ng balete, nakita nila ang isang babaeng baliktad ang ulo. Lumapit siya sa punong balete, naglabas ng langis at asin habang nagdarasal. Biglang umuga ang buong puno at isa-isang lumabas ang mga mambabarang na may mahahabang kuko at mga garapon ng insekto. Mula sa likod ng balete, lumabas ang reyna. Mas mataas kaysa tao, may pakpak na parang paniki at mga matang kulay pula. Di mo kami kayang ubusin, sabi ng reyna. Umiti si Apo Baldomero, kahit ang pinakamadilim na gabi, tinatapos din ng liwanag. Lumuhod si Apo Baldomero at binigkas ang huling orasyon. Biglang umikot ang hangin. Namatay ang lahat ng insekto at nagsimulang masunog ang punong balete hanggang sa sumabog ang katawan ng reyna sa itim na abo. Pagsikat ng araw, wala na ang mga halimaw. Tahimik na muli ang Donias. Ngunit nawawala rin si Apo Baldomero. Ang naiwan lamang ay ang kanyang lumang krus at isang babala. Kapag narinig ang ugong ng mga insekto, may bumalik na kasamaan. At tuwing hating gabi, may nakikitang matandang nakaputi sa kagubatan. Kapag may narinig kang bulong sa dilim, huwag kang lilingon.